Hi again, everyone. Carliola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Yo, we are now on the episode 74 of this podcast, and for today's episode, we will be talking about our current lineup for this year 2025 roster. Roster of delegates for this year 2025 dahil strong nga ang lineup natin for this year. But before that, ayan, again, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating munting show. Yes, and na-appreciate ko lahat ng mga comments, suggestion nyo dyan sa comment box. So, kung may mga gusto kayong sabihin or mga gusto nyo i-topic natin in the future, feel free to leave your comment down dyan sa baba para mabasa natin yan sa susunod at magawa natin ng episode yung mga ibang gusto nyo talakayan. But before that, ayan, shoutout ko muna yung ibang mga nag-comment last time. Kagaya ni Ripe 701. Like your pageant views talaga. Diretsahan. Madami kasi nagko-comment sino pinapasok na pangalan. Di pa rin maintindihan na height is might sa pageantry nowadays. Lalo na sa Miss U and MGI. So ayan, maraming salamat sa iyong comment, Rai. Sabi rin ni Winter Pescana, we love your wish list as much as we love you, Sir Carl. Yee! Grabe, you are our silent sound while working. As always, love your pageant commentaries. Maraming salamat, Winter, guys. Na-appreciate ko lahat ng mga komento nyo. And ayan, paghuhusayan. Ayan, gagalingan pa natin sa mga susunod. At ayan, kung ano yung mga thoughts natin dyan, isi-chika natin yan for you. But ayun nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, pag-uusapan natin ngayon ay ang current lineup natin for this year, 2025. So, alam nyo ba na successful, half pa lang ng taon, successful na ang Philippines in pageantry dahil, ayun, kahit mga minor crowns, nakakuha tayo ng 3 corona or should we say 6, 3 minor, tapos yung another 3, minor, pero at least a crown is a crown and a title is a title. Kaya naman, sineselebrate pa rin natin. Last month, yan, bago manalo si Alexi Brooks sa Miss Eco International noong Abril, nakuha natin ang Miss Chinatown crown, Miss Youth, and Miss Independent crown. Independent winners, yan. So, the Philippines also celebrates the victories of these queens in Miss Chinatown, Miss Youth, and Miss Independent. Kasi nga, each of these women represents a unique face of a Filipino culture, youth empowerment, and independence, proving that beauty transcends beyond the stage. So, bukod sa 3 iyan, yun na nga, dito na nga papasok si Diamante na nakakuha ng Reina Hispano-Americana, and then Alexi Brooks na nakakuha ng Miss Eco International. Ayan, dalawa sa mga sinusubaybayan nating mga pageant since then. And coincidentally, yan, itong dalawang ito ay nagkasama pa sa Miss Universe Philippines pageant last year, no? So, sino nga mag-aakala na dalawa sila sa makakakuha ng mga corona, even minor pageant, pero yun nga, nakakuha sila ng title for this year sa roster ng mga pinadala or ipapadala ng Pilipinas sa mga international pageant. And then, isa pa, dumagdag sa kanila, yun nga, recently lang to sa Miss Elite Global Pageant. Ayan, si Francine Tadjan Langit na nakakuha ng back-to-back win sa katatapos lang ng Miss Elite Global. Ayan, yung Miss Elite Global, kung naalala nyo, sinasabi ng mga pageant fans na dapat kunin na ng binibini para kahit paano malagdagan yung crowns nila. Parang 2021 pa nirarally or 2022 na nirarally na sana makuha na. After manalo ni Shannon Tampon nung time na nag-first runner-up si Shannon dito. Pero until now, wala namang movement ng binibini na i-absorb tong corona na to. So, as of the moment, itong Miss Elite
global na crown. Not sure lang kung sino may hawak ng franchise dito sa Philippines, pero independent sila. And then right now, nakakuha tayo ng back-to-back win dito. So as of now, we have 6 titles na ang Philippines or ang mga Pilipinas, 6 titles na internationally. And then as of the moment, ayan, alam naman natin na Krishna Gravides nasa Miss World pageant sa India. Actually, dalawa silang Krish na sa international stage dahil yung isa ay si Christian Alere na lumalaban naman si Miss Aura International na gaganapin or ginagawa nga sa bansang Turkey. Na ngayon ay Turkey na. Yeah. So, sa mga nagtatanong, si Christian Alere ay galing Pearl of the Orient last year. Miss Pearl of the Orient pageant. Yan. And eventually, ang Pearl of the Orient na nakakuha ng franchise ng Aura International na dati ay galing sa Empire. So kung natatandaan nyo, parang 2 or 1 taon lang siguro itong hinawakan ng Empire, no? Kasi ang kinoronahan dito ng Empire galing the Miss Philippines, si Isa de los Santos, and then si Isa ay nakakuha ng first runner-up spot last year. And yan. This year, yun nga, nakuha na ng Miss Pearl of the Orient ang franchise ng Aura. Sabi nga na ibang mga fans, patalon-talon daw, or every year na lang nagpapalipat-lipat ng franchise ang Aura, no? Kung matatandaan nyo, bago nag-Empire, napunta ang franchise sa winner din ito na si Alexandra Fate. Alexandra Fate ba? Fate. Anong apelido ni Fate? Basta yun. Doon napunta yung franchise. Ilang taon din nilang hinawakan to. Then napunta sa Empire, and then right now nasa Miss Pearl of the Orient na. And then yon, si Christian Alere lumalaban ngayon sa Turkey. 2 Krish na sila. Christian Alere, Krishna Gravides, 2 Christian sila sa international stage ngayon. And sa tingin nyo mga pageant fans, sino sa 2 ito ang mukhang makakakuha ng corona internationally? Pero mamaya babalikan natin yan, hihimayin natin yan, at sasagutin natin kung sino nga pa sa 2 ito ang mukhang kayang snatch ng corona. So it's a minor versus major pageant. So as usual, alam nyo naman sa minor, madaling makakuha ng corona, no? Like sa major, kaya alam nyo yung laban ni Krishna ngayon, ni Krishna Gravides, suntok sa buwan yung makakuha ng corona. Pero itong laban ni Christian, since nag-first runner-up nga tayo, magandang standing natin sa Aura International simula nung nanalo si Alex Fate. Hindi ko alam, nakalimutan ko na Alex Fate ba? Alexandra Fate Rosales. Alexandra Rosales, si Miss Laguna yun. Basta yun, si Alex Fate, simula na nanalo siya. Then sumunod nun, maganda na yung track record natin sa Aura International. And alam nyo naman, mabango ang pageant na ito dito sa Philippines, sa mga Filipino, kaya alam mo yun, basta performer, ang kandidata natin umuusad talaga. Unlike sa Miss World pageant na depende sa amats ni Mama Mo Julia kung ibibigay sa atin ng corona or i-unplace ka. It's either magsisemis ka or unplace ka, depende sa amats ni Mama Mo Julia. Yan, babalikan natin yan mamaya. So again, the Philippines continues to shine on the global stage as the Filipina or our Filipina queens bring home prestigious titles, proving once again that beauty is not just about appearance, it's about purpose, intelligence, and heart. And alam nyo ba kayong 2025, kakaibang duo ang masasaksihan natin dahil ang duong Atisa Manalo sa Miss Universe at ang duong Krishna Gravides sa Miss World pageant ay talagang grabihan naman. At alam nyong minsan lang mangyari ang ganitong duo na ang lakas ng pambato natin sa Miss Universe at sa Miss World. Isip kayo ng duo since then, ang lakas nila sa Miss Universe and Miss World. So isip kayo dyan, comment below. Pero kung natatandaan nyo, no, ang saya-saya ng mga countries na nanalo na ng Miss Universe, Miss World at the same time. Unang-una dyan, ng India, 1994, silang nanalong Universe at World. At 1999, sila din na nanalong Universe at World. And alam niyo, nasaya noon, no?
At kaya ako naman nasabi na malakas itong duo na ito kasi nga, ito yung mga beauty queens na minahal na ng mga pageant fans. Minahal, inabangan, at mga iconic talaga at remarkable in their own ways. Yan nga si Atisa at si Krishna. Kaya alam niyo yun, sino nga mag-aakala na ngayong 2025 sila yung duo na magsasama mula dun sa mga top crowns or sa dalawang crowns na nag-uumpugan na pinag-aagawan talaga dito sa Pilipinas at maging sa mundo ng pageantry internationally, no? So, yun nga kasi nga, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth. So, yung top 2, Universe and World, so sila yung duo natin. And then, itong mga beauty queens nga ito, sinasabi ng iba nagkabaligtad. Kasi si Krishna nga daw ang mukhang Universe, tapos si Atisa nga daw ang mukhang Miss World. Pero ayun, masasaksihan nga natin kung uubra ba yung ganitong kalibre, and sana nagmamanifest tayo no, na makuha ni Krishna ang world at makuha ni Atisa ang universe para ayun no, ma-mirror natin kung ano yung nangyari sa India noong 1994 at 1999. And pag nakuha natin yun, grabe, baka matapos tong taon, baka tayo maging country of the year. Kasi top crown yan. So, alam mo yun, ma-achieve mo lang yung dalawang crown na yan. Ang taas na ng puntos mo para maging country of the year. So, what are your thoughts? And, yun nga, si Atisa, this November, aabangan natin kung ano ba yung magiging kahihinat na ng laban niya. Pero sa November pa naman yun. And, malakas si Atisa. As in, malakas siya kasi yung hulma niya talaga, yung talaga hinahanap sa Thailand. Ngayon, sa kabilang app, sa mga content ko, dami na naman ulit basher, nababasa ko, na binabash na naman si Atisa na hindi nila matanggap na si Atisa ang pupunta sa Thailand. Pero again, kung matagal ka ng pageant fanays at kung alam mo kung ano yung kayang ibigay ng isang Atisa Manalo at kung ano yung overall package niya na pupunta nga sa bansang Thailand, alam nyo kung hanggang saan makakarating ang isang Atisa Manalo. So ayan, wala na tayong pagtatalunan dyan, pag-uusapan natin yan si Atisa sa mga susunod nating episode. Pero right now, pag-usapan natin ang tsansa ni Krishna Gravides. Ayan, dahil dyan, may nagtanong din kasi, ito nga, sabi ni Amanda Sugale, "Hello Sir Carl, what's your thoughts? Mananalo ba si Krishna?" Ayan, yung mananalo ba si Krishna? Siyempre, sagot lang dyan, yes or no. Mahirap sagutin yan. Pero as of now, siguro masasabi natin ay malaki ang tsansa ni Krishna as Krishna Gravides caliber. Malaki ang tsansa niyang manalo at makuha ang corona dahil nga siya si Krishna. Maganda ang pinapakita niya so far sa competition. Lagi siyang plakado. Nakikita niyo naman sa mga social media post na plakado talagang mga outfits niya. Ayan, yung physical aspect niya. Lahat, ang muka, Diyosahan, ganyan, which is yun talaga yung gusto ng organization, lalo na si Mama mo Julia, Diyosahan nga. And then maganda naman na pinapakita niya ngayon sa competition. Sa Dance of the World category, umariba siya, napansin siya ng mga pageant fans, ng mga media, ng lahat. Halos siyang laman ng social media. And then recently lang, nasa top 32 na siya ng Sport Challenge. So talagang visible ang Mama mo Krishna. Talagang, alam mo yun, nandyan siya, nararamdaman siya. And ito nga, kaliwat kanan, laman siya ng mga, alam nyo yun, ng mga media sa India, na Indian na ngayon, pero siya pa rin talaga ang laging, alam mo yun, laging ini-interview. So, ibig sabihin, visible siya, nararamdaman siya ng organization. At nararamdaman din siya ng mga pageant fans doon, and pageant fans all over the world. Now, ang pinupukol kay Krishna, mahina talaga yung kanyang advocacy, which is yun nga daw yung tinitingnan sa Miss World pageant na kailangan solido ang iyong advokasya. Kasi nga, ang Miss World pageant, wala siyang hulma, wala siyang prototype na sinusunod ever since. Malinaw talaga na kailangan, malinaw na talaga na kailangan na alam mo yun, na gusto ko lang talaga ng organization. Kailangan masindak lang talaga sa'yo yung organization para makuha mo yung corona. Kasi minsan hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nila. Minsan ang mga delegates natin, alam mo yun, palaban naman, kagaya ng 2018 ni Katarina Rodriguez, na palaban naman pero biglang unplaced. And for me, lakas ni Katarina Rodriguez noong 2018, and aside kay Catriona Gray, si Katarina Rodriguez na isa pa sa mga
malalakas na pinadala natin sa Miss World pageant. Malakas yung BWAP niya. However, hindi yun nagustuhan ng organization kasi parang na-disqualified yung BWAP niya ng time na yun about Marawi, something, ganon. And then, siguro, yun yung kinadahilanan or naging sanhi ng pagkaka-unplace niya. Yun. So, with regards to BWAP, isa pa sa malalakas na BWAP sa Miss World, recently lang yung kay Maureen Perez, Tracy Maureen Perez, yung para kay nanay. Yun, malakas din yun. Though umabot naman si Tracy Maureen ng malayo sa competition, pero hindi pa rin nun nakayanan na makuha ang corona. So, yun, mahina nga daw, anya si Krishna sa advocacy video. Ganyan. Kasi nga, mukhang hindi nila makuha kung ano ba talaga yung gustong matumbok ni Krishna. Dapat ipaglalaban niya. Mukhang hindi makuha sa video. Pero yun, hindi naman doon natatapos ang lahat dahil kung ating pagtatagpi-tagpiin. Nasimula nung nanood ako ng Miss World pageant noong 2001, yung kinoronahan si Miss Nigeria na ginanap nga rin to sa South Africa. So, from there, until last year, mukha talagang ang mga nanalo dito ay depende talaga sa gusto ni Mama mo, Julia. Pero ayun, may mga, alam niyo yun, may mga pagkakapare-parehas din na gusto nyo talaga Diyosahan, kagaya nung, alam niyo yun, 2006. Since 2006 onwards. Pero yung mga 2005, 2009, or 2015, 2016, and especially 2019, mukhang ayun yung mga one-offs na hindi niya gusto ng Diyosa. Basta Julia's pet ka, ayan. Kaya makuha yung corona. Pero the rest, mukha talagang Diyosahan. Yung mga gusto niya, no? Diyosahan, killer sa runway or sa pasarela. And then, yun. Sexy talaga yung katawan at nakakasindak. And then, last 2 years, mga blandinang kinoronahan niya. So, tingnan natin kung blandinang kokoronahan niya ngayon. Pero yung mga blandinang kasi yun, nakakasindak talaga. Mga, alam niyo yun, talaga yung mga height, lumalaban, ang mga leeg, ang mga bias. Ang gaganda at talagang, ayun, Diyosahan nga. And then, yun, nandun pa rin talaga siya sa Diyosahan. Sexy, magandang katawan, yun, nakakasindak. So, yung mga BWAP siguro, hindi talaga siya mabigat na category pagdating sa magiging winner ni Mama Mo Julia dahil yung mga recent winners natin ay talagang Diyosa nga lang, ganyan. So, kung Diyosa lang naman, hindi na nalalayo dun si Krishna dahil si Krishna naman, Diyosa, magandang katawan, at nakakasindak naman talaga pag nakita mo. Diba? Sabi ko nga ng mga last video ko, yung mga past episode ko na una ko nakita si Krishna, nasindak din talaga ako during the screening. Ayan, final callback sa Miss Universe Philippines in 2023. So, mukha naman nasindak siguro mga tao doon. So, yung BWAP, sige, hindi na natin control yan. Pero, isa pa sa kailangan i-ace talaga ni Krishna yung top model na segment. Kasi, karamihan ng mga nanalo sa pageant na ito ay yung mga umis talaga ng top model segment. Kagaya nga ng ating Miss World 2030 na si Megan Yang. And kung killer sa runway din ang gusto ni Mama Mo Julia, so kung may ace mo ang top model segment, at killer ka na rin sa runway, so magbibigay talaga yon ng mataas na punto sa'yo para mabitan ka talaga or maging Julia's pet ka, no? So, sa puntong ito or sa segment na ito, hindi tayo dito ipapahiya ni Krishna dahil ito ang kanyang greatest strength, greatest asset. Kaya mukhang tataas naman ang puntos niya. Kaya yung katanungan na sa tingin nyo, Kuya Carl, mananalo or ano ba, makahinat na ni Krishna, malakas pa din dahil may mga, alam yun, may mga category tayo or may mga segment ng competition na alam talaga natin kayang umakyat at umiriba ni Krishna. So, with that, panigurado, magbibigay yun ng malaking puntos para magustuhan siya ng organization, especially ni Mama Mo Julia. And then pag nasindak niya or na-amaze niya si Mama Mo Julia, edi baka naman ibigay sa kanya yung corona kasi nga depende nga sa amats ni Mama Mo Julia. Again, malakas nga si Krishna, malakas si Atisa, pero it doesn't necessarily mean na sila makakakuha ng corona this 2025. Depende pa din yon sa bet ng organization. Basta malakas sila, the way na malakas sila kung ano yung papakita nila. Wala tayong pagtatalunan dyan. Kaya nga madali mag-review ngayon kasi
halos wala kang masabing negative sa dalawang to. And yun, depende na lang talaga sa magiging, again, destiny nila at kung gusto talaga sila ng organization. And when it comes to Krishna naman, ayan, minsan nga lang din tayo makatisod ng isang delegate sa isang, or sabihin na natin sa Miss World na ang lakas nga, oo, pero yun nga sabi ng iba mukhang nasa maling pageant si Krishna, pero wala nandito na tayo hindi na natin makokontrol to, so maniwala na lang tayo sa kung anong kaya pang ibigay ni Krishna at sa mga strengths niya nga. Dahil, alam nyo yun, pag naging nega kasi tayo, pag nega yung iniisip natin, nega agad, baka ma-manifest natin yun, baka ma-unplease nga talaga, unplease. Pero kung alam yun, kung iniisip natin lagi positibo, laging go lang tayo ng go, lalo na ngayon, nangangailangan ng boto si Krishna, di baka manifest din natin ang mga positive results or positive outcomes na pwedeng mangyari sa kanya at baka naman makuha niya yung corona or umariba talaga. So, let's see. Pero ayun nga, again, depende pa rin sa amats ni Mama Muhulya. Wag niyong kalimutan yung nangyari kay Catriona noong 2016 na nandun na talaga si Catriona. Pero talagang, alam niyo yun, no? Yung grabe yung amats ni Mama mo, talagang hindi inusad. Maganda po ang pinapakita ni Krishna, pero again, destiny na lang ang magdadala sa kanya para makuha ang corona. Kaya muna sa mga pageant fans na negats, ngayon sa iniisip kung ano yung magiging kahihinatnan ng laban ni Krishna, ay wag nyo na po munang isipin. Ayan, kailangan isipin na muna natin puro positibo para ma-manifest natin ito at pasasaan pa, baka naman pagdating sa dulo, positibo rin naman ang maging outcome ng kanyang competition. Kaya naman, again, balik tayo dun sa tanong kanina, nasa dalawang Krish? Sino yung mukhang may potential makakuha ng corona or umusad ng mataas? Mukhang si Christian Alere na magko-compete sa Miss Aura International. Pero ayun nga, siguro dahil, alam nyo yun, iisipin natin na maganda ang kahihinatnan ni Krishna sa finals ng Miss World Pageant. So, kakaisip natin yan, mamamanifest natin to at baka naman silang dalawa ang makakuha ng corona. Miss Aura International, Miss World. At hindi lang yan, baka naman sa darating na Nobyembre si Atisa makakuha pa ng Miss Universe crown, no? So, dalawa na yun, yung duo, no? Miss World, Miss Universe, parehas nakakuha ng corona. Grabe yun, no? And malay mo, sa sa 6 na nakakuha ng mga corona sa mga nakalipas na buwan, no? Malay mo si Krishna or si Krishna ang pang-6 or pang-7. At yun, dumagdag pa ang ilan pang mga susunod na delegates na isasabak pa natin internationally. So after ni Krishan at ni Krisha, on June naman, Tara Valencia, and then Mirna Esguero on November, and then naabangan pa natin May 24th ang final screening ng Miss Grand Philippines. So abangan natin kung may isa pang malakas na isasabak ang Pinas para finally makuha na natin ang Golden Crown sa Miss Grand International. So, kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? What are your thoughts mga pageant fans? Krishna, Christian, ano ba? Crown? Crown na ba? Pang 6 or pang 7, 8 na crowns na ba natin for this time? Comment below. There you go mga pageant fans. Sa tapos ulit ang isang episode ng ating Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. Maraming salamat ulit sa pakikinig at sa pag-antabay at sa mga viewers natin na talaga namang walang namimiss na episode. No? Maraming salamat. So again, marami pa tayong mga abangan bukod sa mga international pageant na ito. Magkakaroon din tayo ng mga national pageant dito sa bansa. Unang-una na dyan, Binibining Pilipinas on June. And then magko-cover din po ako ng Man of the World and Mr. International Philippines yan. Mangyayari ng sashing ceremony nila on Sunday, Mr. International Philippines, and then this Friday na din, Man of the World pageant. Yan, international pageant naman yun. So, mag-upload din ako ng mga videos ng sashing nila dito and some interview clips. So, sana suportahan nyo rin po yun and suportahan din po natin itong mga organization na ito dahil ito ay mga Philippine organization yan, mga Filipino po ang namamahala. So again, maraming salamat yan mga pageant fans. So magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episodes na i-upload natin. Again, nagla-live po ako sa kabilang app, TikTok, kung gusto nyong mag-join sa mga live kulitan at tsikahan. Nasa TikTok lang po ako sa Black App wala namang definite day pero
madalas gabi, like 8 or 9. And then dito naman sa YouTube, tatry po natin na makapag-live na rin tayo dito. But yeah, again, mag-upload pa naman tayo ng marami pang episodes. And then kung may mga comments and suggestion kayo, gaya ng sabi ko kanina, i-comment nyo lang sa comment box dahil babasahin natin yan. Kung may mga katanungan, baka magawa natin yon ng mga susunod na episodes. So yan, i-comment nyo lang dyan. Alright, so ayan, ingat lahat and mag-weekend na ulit. Again, my name is Carl Loyola. This is your Passion Podcast Crowning Conversation. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.